Good morning! Nandito na naman po ako. Good morning po sa lahat ng tao sa buong mundo. 9:35. Nagising kami ng 9. Hindi, nagising kami ng 8 o'clock, tapos nakatulog kami ulit. Ganon nangyari. Tapos, nasa na ba yung ko? Ayun nga pala. Kagabi napuyat ako kasi yung vlog ko, yung video ko, ina-upload, didn't upload it properly. It said some error. So, in-upload ko ng 3 times bago ko siya ma-upload sa YouTube. Bakit nga ba? Kasi sabi nila, I exceed the tawag dito? The amount. Yung bang, malaki daw yung yung aking video. So, hindi nila ma-post sa YouTube. So, meron akong part 1 at saka part 2. So, ang ginawa ko, kinat ko siya. Ginawa ko siyang part 1, tapos ginawa ko siyang part 2. Yung una, yung pagod sa lakwatsa, tapos yung pangalawa, yung tungkol sa good deal na bongga. So, ginanong ko siya, kinat up ko siya. Hello po! Good morning ulit. Ano pa lang, 11:40 something. I don't know. Anyway, pupunta kasi kami ng ospital, may MRI ang asawa ko. Pero mayroon pa kami munang pipick upin bago kayo pumunta doon. Pero anyway, papakita ko lang po sa inyo kasi nag-makeup ako. Yung light lang ba? Yung nag-foundation lang ako, nag-powder. Tapos tawag dito, mascara lang ako sa eyeliner. Totoo yan. Hindi yan peke. Akin yung akin yung eyelashes na yan. Yan. Kasi natatandaan ko kasi, nung bata ako, marebelde kasi ako nun. Praningning ako nung bata ako. Anyway, nung bata ako, ginunting ko siya. Yung eyelashes ko. So, humaba siya. Ewan ko bakit. Pero humaba siya. Ayan. Ginamit ko yung yung Wow Lash. Para siyang messy looking mascara, which I really like. Ayoko nung parang pinong-pino yung dating. Gusto ko dahil kasi dikit-dikit yung niya, yung eyelashes niya, para siyang messy style, 'di ba? Simple pero merong dating, ganun. So anyway, yun lang po. Magbablog ako ulit mamaya. Hello po. What time is it? 12:35 ng tanghali dito sa amin. I decided to change my mind. I decided not to go to the hospital. Kasi allergic ako sa hospital eh. Literally. Kasi ganito po yan. Sasabihin ko sa inyo kung bakit. Pero bago yan, kasi kahapon, meron akong sinulat. Nakalimutan ko kung ano na. Anyway, hindi ko na alam kung saan ko nailagay. Sorry po. Ayun, yun nga pala ang sasabihin ko. Kasi di po ba, about, when is it? 2 days ago? 3 days ago? I think, nabanggit ko na wala na akong trabaho. Kasi for 8 years na ako nagtatrabaho doon sa company ko, Winners. Last year, nasa trabaho ako, tapos nagkaroon ako ng seizure. It never happened to me before. So, that's my first. Akala ko nga heart attack. So, yung kaliwa kong left kong hands, diba nagting-ting pa? Left kong hands, numb. Tapos hindi ko siya ma-straight. Talagang ganito siya. So, di ba? So, akala ng mga katrabaho ko, kasi ako lang Pilipino doon eh. Walang ibang Pilipino. Ako lang. Lahat sila, we have diversity. So, ibang kultura. Iba-ibang kultura ang katrabaho ko. Anyway. Yun nga. Akala ko hina-heart attack na ako. So, dinala ako sa office. Tapos tumawag sila ng ambulance, tapos dinala na naman nila ako sa sa ospital. So, nagstay siguro ako ng ospital for 5 days, 7 days. I think.
Kasi ano eh, sabi ng asawa ko, wala akong matandaan pati. Wala akong matandaan. So, sabi sa akin ng asawa ko, nagkaroon pa ako ng second seizure. Nandun ako sa emergency. After one day na ako nandun, the second day, nagkaroon ako ulit ng seizure. Which I don't remember kasi nga, I was heavily sedated. So, I didn't know about it. So, anyway, yun lang. So, kaya ngayon, wala na akong trabaho. Kasi, yung gamot kong iniinom, which is called Keppra, okay? Merong mild sa Keppra. Pero it will counteract my kidney medication. So they can't give me that kind of medication. Because siyempre, hindi maganda magka-counteract sa mga kidney medication ko. So they gave me a different medication which is Keppra. Levetiracetam, I think, if I'm not mistaken. Pero ang side effect sa akin, naku naman, ang katsurbahan nun. Ewan ko, bakit ganun. Nahihilo ko, tapos nagsusuka ko, tapos talagang vertigo ang feeling ko, parang tatayo ako, biglaan lang ako, parang maduduwal ba, parang babagsak ako, ganun ang feeling ko. So anyway, yun lang, gusto ko lang i-share sa inyo kung bakit wala na akong trabaho ngayon kasi last year, nag-taki ako ng seizure sa, that's November, I remember. Kasi malapit na ako mag-birthday, I remember that. So, bago ako mag-birthday, doon ako natake. 2014 is not good for me. It's not good for me. I've been so much stuck in my life last year. For some reason, for some reason, the number 4 is not a good number for me, which I don't understand, anyway. There you go. Yeah, it's true. Imagine when 2004, when I have a kidney failure. 2004 ulit. Tapos last year, nagkaroon ako ng seizure 4 ulit. 2014. See? So, every 4. So anyway, ano ko yan? Allergic ako sa number 4. Anyway. Yun. So, tungkol naman sa sa therapy. Diba naman dito kahapon therapy. Nag-email ako sa psychiatrist. Kasi, nung magkaroon ako ng problema sa kidney ko, marami akong pinagdaanan. Yung hirap ko sa bye-bye honey, my husband is leaving. So I'm saying bye-bye first. Take care, drive safely. Do you need umbrella? It's gonna rain. So, bye. Anyway, we'll go back to my topic about therapy. So, yun nga. So, ang nangyari, dahil nangyari yung kasi 2004. Tapos, bago magbagong taon, isa pa, yung bagong taon. Isang topic ko naman yun, kasi baka mababa na naman. So, mahirapan na naman akong i-load sa sa YouTube. Like yesterday, sabi nila, ang haba-haba na rin ako. I exceeded the maximum capacity for YouTube, which that's why I cut it into 2. Anyway, yun nga po, yun, so, nagkaroon ako ng psychiatrist dahil nagkaroon ako ng depression. Ang depression, hindi biro. It's a very, 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 very serious matter. I'm telling you. Napakaseryoso niyang matter. Meron akong mga tantrums, meron akong mga temper, meron akong, kung parang feeling ko, bakit to nangyari sa akin? Ano bang ginawa ko pagkakasala? Parang ganun. Pero alam natin, marami tayong ginawang kasalanan. Pero what I'm saying is, bakit sa akin? Then it comes to me thinking about, oh, I know why. Parang alam niyo, kapag minsan, depressed na kayo, ilang taon na kayong depressed. Kasi 2004, 2005, 2006 ako nagkaroon ng bagong kidney. Bagong organ, the kidney. For 3 years, imagine mo yun. I'm going through dialysis.
For 4 hours, you go through dialysis. Okay? Tapos nagkaroon ako maraming infeksyon. Nagkaroon ako infeksyon dito sa lifeline ko. Kasi tawag nila dito lifeline eh. So yan, nagkaroon ako ng infeksyon. Kailangan nila ako operahan through my heart para matanggal yung infection na punta sa puso ko. Diba? Tapos, nagkaroon ng infection, kailangan nilang tanggalin to. Tapos ilagay dito sa ano ko, sa arm ko. Mahaba talagang istorya, kaya ako nagkaroon ng psychiatrist. Kasi parang feeling ko, every freaking single thing, wala akong break sa sakit. Sa sobrang sakit, okay? Kasi kapag nilalagay nila yan, you're not sleeping. Hindi ka tulog. Gising ka nung ginagawa nila yan. Binibigyan ka lang nila ng painkiller, which, another thing, I'm not good at pain. Nagpapatato ako pero yung pain na hihiwain ka, bubutasan ka, kung ano gagawin sa'yo, nararamdaman ko pa rin siya. You know, yung nilagay nila yung tube ko dito, sabi ko sa inyo, feel na feel ko. Kung mararamdaman yung ino-operahan kayo, kaya lang baka tulog kayo eh. Pero kasi ako gising eh. Kaya alam ko kung anong ginagawa sa yung pulling, yung tagging, grabe, ang sakit. Ang sakit niya. So yun, so gusto ko lang i-share sa inyo kung bakit sinabi ko wala akong trabaho, kung bakit may therapy ako. Kaya nga, di ba sabi ko sa inyo, I would like to share you my journal. Kasi para sa akin, ito ang journal ko eh, yung pagbablog ko. This is my day-to-day life journal. So, kung anong naisip ko, kung ano yung na-experience ko, gusto kong i-share sa inyo. Kasi, I'm sure, at least 50% meron nakaranas ng mga naranasan ko. I'm sure about that. So, anyway, yun lang po. Gusto ko lang pong i-share sa inyo yung experience ko, my life experience, how horrible it is, how excruciating pain it is. And I don't wish that for any of my enemy. Kahit na ba, galit na ako sa kaaway ko, hindi ko i-wish yun. Kasi, napakahirap, napakasakit. 4 hours kang nakahiga, kasi hindi ka pwedeng maupo eh. Pwede kang umupo, pero mahirapan yung para sa akin kasi, kailangan nakahiga ako pag nagda-dialysis ako dati. Tapos 4 hours ka, tapos lalamigin ako, tapos dahil kasi tinatanggal nila yung dugo, di ba? Nililinis nila yung dugo ko. So, it's so hard. It's not fun. I don't wish for anybody. I'm telling you guys, it's not easy. So, every time I go to the hospital, every time I enter the door of the hospital, it makes me cringe. Kasi feeling ko, dito na naman ako. Kasi may bad memory ako. Kaya ganun. Sa isang taon at that time, every year, feeling ko, nagbibisit ako ng hospital at least, katulad itong year na to, siguro, isa, dalawa, dalawang beses, o mas higit pa, siguro more than that, 1, 2, 3, 5 times I think this year, I visit the hospital 5 times this year, nung magkaroon ako ng seizure, tapos, alam ko na kung ano pa. Nagkaroon ako ng gallbladder problem. Sakit-sakit ng tiyan ko, nagsuka ako. Tapos, yung gallbladder ko hindi na maganda. So, nandun na naman ako sa ospital. Doon matagal ata. 7 days ako, 8 days. Sabi ko sa inyo, allergic ako sa ospital. Hindi ko talaga take ang ospital. Mga experience ako sa ospital, allergic ako sa mga ganyan. So, yun lang po. Nalulungkot ako kasi pag naalala ko yung mga nangyari sa sa experience ko sa ospital, hindi maganda. Kahit naman sinong tao, pag nagpupunta ng ospital, nagpupunta sa ospital, hindi talaga magandang experience. Kasi syempre, hindi naman tayo napupunta ng ospital kung hindi natin kailangan, di ba? So, yun lang po. Yun lang ang gusto kong i-share ngayong araw na ito. Yung aso ko,
Hindi pa rin siya okay. May sakit pa rin siya. Ayan. Andyan sa ilalim ng ano ko. Ilalim ng aking table. At papakita ko nga pala itong suot ko. Nakikita niyo po itong rings na to. This is, natandaan niyo yung Finding Nemo. There you go. Ito naman, para Captain Marvel, I think. If I'm mistaken, I'm so sorry. Yeah, mga gawain ng asawa ko. I forgot to tell you. My husband do this as business. Nag-ano siya. Ano to, mga plastic. Kasi, hindi ako pwedeng gumamit ng tawag dito. Ako pwedeng gumamit ng peke. Yung silver. Pag gumagamit ako ng silver, nangangati ako. Kaya nga, yung ko, mga gamit kong alahas. Siya, gold. May allergy ako sa ibang sa ibang alahas. Pag hindi gold, mangangati ako, magkakaroon ako ng bakbak, yung mga parang kagat ng lamok. Kakatihin niya, tapos mamamaga. Ganun. Kaya, ginawa na ko ng asawa ko ng singsing na plastic. Ayan, diba? Bongga. So, sabi ko, papakita ko nga sa kanila. Diba? Simple lang siya. Pero yan, pinakita ko sa inyo. Kung ano yung mga pag-type ko silang gamitin. Kapag pag bang simpleng lang, alis, yung ayaw masyadong kung nung katsurbahang gagawin ko, ginagamit ko siya minsan, gano'n. Minsan lang. Kasi nga sabi ko sa inyo, mahilig ako sa gold eh. Yan talaga ko, yan ang aking yan ang aking metal is gold. So, yun lang po. At saka sana po, hindi na ito mahaba at saka hindi kayo na-boring. So, yun lang. Anong gamit kong lipstick? Hindi ko na matandaan. Pero pinakita ko na sa inyo yun eh. I think. Anyway, yun lang po. L'Oreal ata siya. Yun lang po. Yan lang. So, bukas na lang po ulit tayo magkita-kita. Today is Saturday here in Canada. And hopefully, hopefully not. Hopefully, talagang gagawin ko. Kasi nga sabi ko, itong therapy ko eh. So, yun. So, magkita-kita tayo ulit bukas. At sana mag-subscribe kayo. Please comment, subscribe, and like. Di po ba? So, yun lang po. Hanggang bukas po ulit. Ito po na naman ako, si Jojo. Dito sa Jojo's Journal. So, yun lang po. Bye-bye. Arrivederci. Ciao. Ano pa ba? Yun lang. Paalam sa aking mga kababayan. Bye-bye. Have a wonderful and blessed day to all of you in the world.